tayo. Alas 3 pa nga lang na umaga ay aalis na kami dito sa bahay. Paano ba naman ay kahapon pa lang ay nagkayayaan kami na pumunta sa Manaoag Church. Pagbaba ko nga dito sa hagdan ay nakita ko sila na nakabihis na at nakaayos na rin. Medyo maambon pa nga nung umalis kami dito sa bahay. Pero kailangan namin umalis ng maaga dahil masyadong malayo yung pupuntahan namin. Located kasi yung bahay namin dito sa Cavite at sa Pangasinan pa yung pupuntahan namin. Dito nga ay nakasakay na kami sa van na nirentahan namin papuntang Pangasinan. Natuwa nga ako sa driver dahil on time siya nung dumating sa amin. Sa part na ito ay nasa highway na nga pala kami. At sa nakikita nyo nga ay madilim pa at wala pang halos sasakyan na dumadaan. Mag-aalas 4 pa nga lang ng umaga kaya expected na natin na maluwag ang traffic ngayon. Sinadya talaga namin na alas 4 umalis sa bahay para makaluwag sa traffic at hindi maabala sa traffic dahil medyo malayo nga pupuntahan namin. Dito sa part na to ay papasok na nga kami ng tollgate. Unang tollgate pa lang to kaya marami pang tollgate kami madadaanan. Siyempre Pangasinan yun at hindi basta-basta ang ibabayad mo sa tollgate. Nakaidlip nga lang ako ng sandali at nabigla ako nung umaga na. At syempre, Pangasinan tayo kaya papasok tayo sa SCTEX North. At nakita ko nga dito sa sinanay ay gising na. Nakaidlip nga rin siya kanina kasi nga maaga pang umalis sa bahay. Tuwang-tuwa nga si nanay ng pagkagising niya at nakita niya ako nagbi-video. At after 4 hours na biyahe ay nakarating rin kami sa bayan ng Manaoag. Ilang minuto pa nga lang ay nakarating na kami dito sa Manaoag Church. Pagpasok mo pa nga lang dito ay makikita mo na kaagad ang imahe ni Virgin Mary. Ang minor basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, karaniwang kilala bilang Manaoag Church, ay isang Roman Catholic minor basilica na matatagpuan sa Manaoag, Pangasinan sa Pilipinas. Ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Dinadayo at pinupuntahan talaga ito ng maraming tao dahil nga sa milagro nitong taglay. Ang Manaoag ay walang alinlangan na pinakasikat na pilgrimage site sa lalawigan at tinawag pa itong Catholic Mecca sa bansa bilang mga sangkawan ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar na madalas dumadalaw sa The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa buong taon. Dito nga ay nagpicture muna kami sa ating pinakamamahal na Virgin Mary dito sa Manaoag Church. After nga namin magpicture ay dumiretso kami dito upang magsindi ng kandila para magdasal at gabayan tayo ng buong may kapal sa araw-araw nating ginagawa. Kaya syempre ikaw na nanonood ay hindi pwedeng hindi ka magdasal. Kaya tara sabayan nyo kami na magdasal at hilingin natin na tayo ay maging ligtas araw-araw. At pagtapos nga namin magdasal ay pumunta naman kami dito sa loob ng Our Lady of Manaoag. Medyo nagmamadali na nga kami dito at baka maabutan pa namin na nagmimisa si Father. Inaalalayan na nga ng dalawang kapatid itong si nanay ko dahil medyo mahina na talaga maglakad. Pero kahit ganun pa may pinilit pa rin namin siya na sumama sa amin dito sa Manaoag. Share ko nga lang din pala nung pagpasok namin dito iba yung presence sa sumalubong sa amin. Makakaramdam ka talaga ng emosyon lalo na kanina nung nagdarasal kami. Iba talaga yung mararamdaman mo lalo na kung alam mo na nasa isa ka sa mga bahay ng Panginoon. Tumipiling ang awa ng Diyos na tayo bumalik. Idamay na rin po natin yung nasa bahay, no? Mga humihiling ng hiling ang ating buhay sa kanila. Pinapakinggan po kayo ng Diyos at ang mga nagiging. At ingat lang po sa pag-uwi. Salamat po. Sa napansin niyo nga ay di na namin naabutan ang misa ni Father. Pero kahit ganun pa man, may umakyat na lang kami dito sa taas ng Manaoag Church. At kahit pa paano ay mahawakan namin isa-isa ang paanan ng ating pinakamamahal na Virgin Mary. Iba talaga ang pakiramdam lalo nang hinawakan ko ang kanyang paa. At pagtapos nga namin mahawakan ang paanan ng ating mahal na Virgin Mary ay dumiretso naman kami dito sa bilihan ng mga santo. Dito nga ay pwede kang bumili ng kahit anong santo na pwede mong ilagay sa inyong bahay. Makikita nyo nga dito si Santo Niño, si Virgin Mary at ating mahal na Poong Nazareno. Madami kang pwedeng pagpilian dito sa Manaoag Church. May mga santo nga rin sila dito malalaki at maliliit dito. Meron din silang maliliit na kitchen na pwede nyo isabit sa inyong mga bag. Meron din silang mga Bible dito at syempre mga praying booklet. At pagtapos nga namin din, dumiretso naman kami dito sa Rosary Garden. Dito nga ay makikita mo ang iba't ibang santo na nakadisplay dito. Ito ay isang tunay na hardin na may layunin.
kung saan makakahanap ka ng kasing laki ng mga estatwa na pangunahing karakter ng bawat misteryo ng Rosaryo ang magdadala sa iyo pabalik sa buhay ni Kristo. Ang salita na nagkatawang tao, ang nagdusa ng pasyon, at si Kristo na muling nabuhay. Ang mga estatwa ay inayos sa anyong Rosaryo. Pagpasok sa garden, may oval walkway na crucifix sa gitna. Sa kanan nagsisimula ang joyful mystery. Ang isa pang tampok ay isang kahangahangang talon na may malaking palaisdaan sa dulong kanan ng hardin. Tinatanggap din ng hardin na ito ang mga peregrino na may luntiang kapaligiran na tiyak na magpapanibago sa iyong katawan at magpapaginawa sa inyong espiritu habang nagdarasal ka ng rosaryo. Mayroon ding malalaking gazebo na nagbibigay ng lilim at nagsisilbing sitting area. At bago nga kami umalis dito ay nawakan ko muna ang paanan ni Jesucristo. At syempre, bago nga pala kami umalis, ay pinablesingan ko muna sa pare ang mga binili namin dito. Syempre, kailangan natin pablesingan yan dahil mahalaga ito sa atin. Remembering the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Rosary of Manawag. May these rosaries, oil, candles, prayer booklets, other articles of devotion, be blessed. Those who are using them, be made holy, as they fulfill the will of God, according to the example of Our Lady of the Rosary of Manawag. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. God bless you. God bless you. At pagtapos nga namin mapablesingan ng mga binili namin dito sa Manawag Church, ay hinihintay na lang namin dito ang aming service. At ilang minuto nga dumating na rin ang aming inarkilahang van. Nauna na nga namin dito si nanay para makaupo na at makapagpahinga na ng komportable. Dito nga ay dumaan muna kami sa isang kainan dito sa Pangasinan. Nakapagyan nila dito ay kainan sa kubo. At dito nga papasok na kami sa loob dito sa kainan sa kubo. Talagang napakaganda dito at napaka-komportable pa. Naka-aircon din sila dito. Malinis at maluwag ang space kaya komportable ka talaga kapag dito ka kumain. Pauwi na nga pala kami dito galing Manawag, Pangasinan. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. To God be the glory. Bye-bye!